Pathetic. Nakakalungkot. Samantalang dito sa Pilipinas, lahat ng simbahan puno rito. Sa amin doon sa Novaliches, simbang gabi. Maniwala ka, ang simbang gabi namin, 3 o'clock in the morning, 3, 4, 5. 3 oras yan. Sunod-sunod yan. Simbang gabi, alas 3, alas 4, alas 5. May nagre-request pa alas 2. Ano kayo, sinuswerte? Ano? Nagre-request ng alas 2. Sa dami, punong-puno ang simbahan. I think this is our power, no? Ito ang kapangyarihan natin. Kaya, kahit anong mangyari, sabihin na natin, may krimen tayo, may marami tayong kung ano mga problema, at least, meron tayong nakikita that there is a redemptive element, no? Maaring may ganyang patayan sa kalye, lahat ng, alam mo naman, lahat ng krimen nakikita sa TV ngayon, di ba? Sabihin ng announcer ni Mike Enriquez, huling-huli sa CCTV, ang pandaraya at ang pagnanakaw. Yung CCTV nakakahuli, yung pulis hindi nakakahuli, no ha? Oo. Pero, yan, nakikita natin yung mga CCTV nga, mga krimen, pero at least, we know in our heart that there is a God in the heart of every Filipino. Kaya, dyan yung makikita, kakatuwa, no? Na may mga bansa, New Zealand, Amerika, lahat, magaganda mga bansa. Mayayaman, pero feel na feel mo walang laman. Sa New Zealand, sabi ko sa inyo, beautiful country. Sabi ko dun sa kaibigan kong taga New Zealand, your country is so beautiful. Alam mo, sagot sa akin, yes, Father. But it is empty. Maganda pero walang laman. Meron palang ganun, no? Maganda pero walang laman. Kaya pala may mga mister, ang gaganda ng misis, iniiwan. Kasi si misis maganda nga, wala namang laman. Ba? O, kaya tanungin mo yung katabi mong misis, may laman ka ba? No, ha? May laman ka ba, ha? O, laman hindi taba, tinatanong dito, no? Laman, hindi taba, no, ha? Pero ang Pilipino, ikita mo. Ha? Ang Pilipino may laman eh. Saan ka makakita ng buksinero, pagdating doon sa entablado ng buksinero, may malaking rosaryo sa leeg. Luluhod doon sa tabi, magdadasal, ayun, mananalo. Diba? Manny Pacquiao. Pero ipagdasal natin si Manny Pacquiao, walang magawa ang mga kaibigan ni Manny Pacquiao na bumalik siya sa simbahang Katoliko. Umalis na talaga siya sa simbahang Katoliko. Born again na siya. Of course, it's not a big deal. Pero, ang sabi nung iba, kaya siya nananalo dahil may rosaryo. Susunod na laban, wala na siyang rosaryo. Sana manalo siya, no? Pero, baka matalo. Walang rosaryo. Tinanggalan niya ang rosaryo. Ha? Samantalang, yan utang na loob niya. Ha? Sa pagdarasal, sa rosaryo, sa pagiging Katoliko. Sapagkat si Manny Pacquiao napakaswerte. Blessed na blessed ng Panginoon. Di ba niya nakikita yon? Sayang. Mahirap lang sila doon. Sa Jensen ba yun? Oh. Di nakatapos ang pag-aaral. Talagang lahat pinagdaanan. Oh. Oh. Iniwan pa ng tatay. Di ba? Pangit pa yung nanay. No? Lahat ng kamalasan eh. No? Pero, pinagpala ng Panginoon. Inaalis niya ang rosaryo. Kung pinagdadasal ko siya, manalo siya. Pero, sana ibalik niya yung rosaryo. Ibalik niya yung rosaryo. Yung pananampalataya niyo. No? So you see, brothers and sisters, kaya ako sinasabi sa inyo to, because our gospel speaks of these towns na nakalimot sa Diyos. Ang Pilipinas di nakakalimot sa Diyos. At huwag na huwag tayo makakalimot sa Diyos. Yung mga piyesta na yan, yung mga prosesyon na yan, yung mga debusyon na yan, yung mga Peña Francia na yan, Lanaval na yan, Manawag na yan, tinatanggal pilit ng born again yan eh. Hindi mo pwedeng tanggalin yan. Dahil yan, ang nagpapaalala sa atin na may Diyos tayo. Nagmamaneho ka,
biglang titigil, traffic. Bakit? May prosesyon. May prosesyon ng mga, isang baryo may prosesyon. Nakakatuwa. No? Sabi, oo nga, no? May prosesyon. Ano bang piyesta ngayon? Piyesta ni ganyan, ni Santa Rosario. Ay, oo nga. This is our country. Ito ang ating bansa. Kaya sabi nga sa inyo, pag nagtapos ang mundo, una tayong mawawala sa ibabaw ng mundo, pero una rin tayong papasok sa langit kasama ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, see you in heaven. No, ha? Sabi naman doon, mauna ka na. No, sabi mauna. But we will all see each other in heaven because our country is so blessed, our country is loved by the Lord, at yan pinagmamalaki natin. Yan ang ating tampulan ng pag-asa ng isang bansa. Maaring maraming problema, pero nananatiling tapat sa Diyos. Minsan, sumakay ako ng eroplano papuntang Hong Kong. May bagyo. Sabi ko sa inyo, alam mo naman, ang eroplano, pag nasa ere, akala mo papel na hinihipan ng ganun, sukahan na ng sukahan yung mga katabi ko. No? Ako, talagang may katabi ako isang matandang, hindi matanda, medyo middle-aged na babae. Nagpapanik din siya. Papanik siya. Ako naman, medyo nagpapanik na rin ako. Gusto ko na rin sumigaw Nakakatakot gusto ko na sumigaw. Darna! Parang ganun no ha? Pero wala kakahiya naman. Ang ginawa ko, nilabas ko yung rosary ko. Yung rosary ko. Nagpe-pray akong ganyan. Tapos nakita ko yung katabi ko, namumutla yung katabi ko, yung babae, no? Nakita ko yung katabi ko, parang nag-relax siya. Tapos nawala yung putla niya, no? Bumalik yung kulay niya, pero ganun-ganun pa rin yung aeroplano, no? Tapos sabi ko, are you okay? Sabi ko gano'n. Are you calm now? Are you, Sabi niya, yes. Sabi niya, I feel peaceful. I feel safe. Sabi ko, why? Because somebody is praying. Kita niya ako. Sabi ko, you pray with me. Oh, I'm a Buddhist. Buddhist pala siya. No, pero at least, natuwa siya. Nakita ko biglang nawala yung putla niya, hindi na siya malikot, ganyan, tahimik na, kumalma, nung nag-start ako mag-pray ng rosary. Sabi niya, I feel safe because somebody is praying. Kaya advice ko sa inyo, pag sumakay kayo ng jeep, sumakay kayo ng mga bus, tumabi kayo sa mga matatanda, katulad nito mga ito. Dahil makikita mo yan, lahat ng simbahang dadaanan yan, side of the cross. May makita mo yung mga matatanda, nagbibiyahe, nagdadasal ng rosaryo, nagbabasa ng nobena. Ang sarap tumabi sa mga yan. Bakit? You feel safe because somebody is praying. This whole world will be safe because the Philippines is praying. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Let us all stand. Prayers of the faithful. Let us pray to the Lord who knows our needs even before we ask of them. Confident of His faithfulness and love, we will pray, Lord, listen to your people. Lord, listen to your people. May Pope Benedict XVI, the bishops, priests, and deacons lead the Christian faithful in heeding Jesus' call to repentance. We pray, Lord, listen to your people. May we be joyful and grateful to the Lord for the gift of life and work we enjoy today, as we entrust the future to God's gracious and loving care. We pray, Lord, listen to your people. may the poor, the weak, the marginalized, and the victims of violence and intolerance find refuge in the Lord and support from men and women of goodwill. We pray, Lord, listen to your people. may the Lord bless our family, our elderly, our relatives and friends. Protect those who travel
and grant eternal life to the faithful departed. We pray.